Po sa ating lahat. Tayo po ay narito ngayong gabi upang tayo po muli ay manambahan para sa ating buhay na Diyos. Amen. Tayo po ay tumayong lahat. Tayo po ay mag-aawitan. Let's sing this song, He Lives. I serve a risen Savior. He's in the world today. Sing. I serve a risen Savior. He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. I just the time I need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujah to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find another love so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. Amen. Let's sing another song, Since I Have Been Redeemed. Wow, praise the Lord. Sing. I have a song I love to sing, since I have been redeemed of my Redeemer, Savior, King. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a Christ who satisfies, since I have been redeemed, to do His will, my highest prize. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have
killing every doubt and fear, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a home prepared for me, since I have been redeemed, where I shall dwell eternally, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. Amen. Let's sing this song. Keep walking with the Lord. Right, amen. Sing. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go is always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep looking, trusting all the way. Looking, watching, praying every Amen. All the ladies, sing with day. me. If we follow Jesus, Oh, amen. sing all ladies. Our everything, absolute success. Walking in the goodness of the Lord. Everyone in the chorus. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Jesus is our Savior, God and King. Amen. We can look to Him for everything. After all is done, let's shout and sing. Keep walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word everything. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep looking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Amen. Let's sing this last song. Trust and obey. Amen. When you walk with the Lord in the light of His word. Sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust now, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief
pay for our loss, not a crown or a cross, but His blessing if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, amen, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Cause now, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. And in fellowship Sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. Sing it out. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen. Aming tawagan ng ating mga pastor para sa ating opening prayer. Amen. Wala na pong ibang buhay na higit na magiging mapalad, kundi yung nagtiwala at saka sumunod. Amen. Salamat sa Panginoon naman naming Diyos. Salamat po ng marami at binigyan niyo po kami ng iisa lamang layunin sa buhay na ito. Hindi ang aming sariling kalooban, hindi ang kalooban ng sino man, kundi yung kalooban mo sa amin. At sa pangunguna mo, sa mga inilagay mo sa aming mga otoridad, kami po'y nagagabayan, lalo na nga po ang mga otoridad na ang iyong salita, ang basihan at saligan ng kanilang paniniwala at ng kanilang pamumuhay. At dalangin po namin, Panginoon, na lalo mo kaming buklurin, pag-isahin ang mga kapatid namin, mga mananampalataya, na kami manatiling mga matibay, matatag sa pananampalataya, patuloy na nagsisilago yung makita sa amin kung anong mahalaga kay Kristo ay mahalaga sa amin. Kung anong ginagawa ng Panginoon ay siyang gawain namin. Kung saan pumupunta ang Panginoon ay doon ang aming pupuntahan. Kung ano ang masaya siya ay doon po kami magpapakasaya. Kaya Lord, nawa patuloy kang mangusap, hubugin kami sapagkat ang panahon, sa haba ng panahon, ay nagbabago po ang iba't ibang damdamin at isipan ng mga tao. Marami po na matibay ngayon na bukas ay nabubuwal. Maraming nakabagsak ngayon, ngunit bukas ay siyang nagiging mga matatag. Kaya wala pong isa man sa amin na pwedeng magtiwala sa aming kanya-kanyang sariling kakayanan, kundi sa iyo, na siyang pinagmumula ng kalakasan ng lahat. Kaya sa inyo po namin binabalik ang papuri at pasalamat, at ikaw po ang karapat dapat naming sambahin. Dalangin namin inaalala ang aming bayan, patuloy niyo pong lingapin, mga namiminuno sa aming bansa, ang mga nag-aasikaso ng aming kapayapaan at kaayusan, ang mga nagpapaunlad ng aming ekonomiya, ng mga literacy, ng aming education. Pagpalain niyo po ang bawat tahanan, bawat mag-asawa, anuman, sino man na mayroong karamdaman na aming mga kapatiran. Ikaw po ang magbigay ng kaaliwan na kahit sa kahinaan ng katawan ay naroon po ang nagpapanibagong lakas ng kalooban. Ikaw din po ang magpala, Lord, sa mga nagsisikap, magpaunlad ng kanilang kabuhayan para lalong magpagamit sa inyo. At sa araw na ito, pagpalaan niyo po ang bawat isa, maging ang mga nakasama namin sa online,
ikaw na po ang maluwalhati sa amin. Pagpalaan niyo po ang mga ngaral at kami po ng mga makikinig ng aral ng iyong salita. Dalangin namin ang pagkakatipon sa iba't ibang dako na lilingapin mo at inaalala namin ang aming mga missionaries sa loob at labas ng aming bansa. Ikaw na po ang patuloy na tutugon ng mga pangangailangan at paglago ng mga gawain. Dalangin namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa inyo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po yung magsabi ng malakas na Amen. Amen, amen. Maraming salamat po. Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Tawagin po natin yung ating mga tatay na magbabasa ng salita ng Diyos. Brother, Dakutanan at saka Brother Crispin. Ali po kayong dalawa. Muli kayong magbasa ng Numbers chapter 1. Wow, chapter 1 na po tayo ng Book of Numbers. Natapos na natin sama-sama ang Book of Genesis, Exodus, Leviticus, pang-apat na. Book of Numbers. So chapter 1, 34, 30 hanggang 54. Okay? Basahin natin ang salita ng Diyos, ng salitan. Book of Numbers chapter 1, verse 34 to 54. Sa mga anak ni Manasis, ang kanilang mga lahi, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan, na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat ng makalalabas sa pakikibaka. Ay mga bilang sa kanila, sa lipi ni Manasis ay 32,200. Sa mga anak ni Benjamin, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat ng makakalabas sa pakikibaka. Ay mga bilang sa kanila, sa lipi ni Benjamin ay 35,400. Sa mga anak ni Dan, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat ng makakalabas sa pakikibaka. Ay mga bilang sa kanila, sa lipi ni Dan ay 62,700. Sa mga anak ni Aser, ang kanilang mga lahi, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat ng makalalabas sa pakikibaka. Ay nangabilang sa kanila, sa lipi ni Aser ay 41,500. Sa mga anak ni Naphtali, ang kanilang mga lahi, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat ng makalalabas sa pakikibaka. Ay nangabilang sa kanila, sa lipi ni Naphtali ay 53,400. Ito ang nangabilang na binilang ni Moses at ni Aaron at ng 12 lalaki na mga pangulo sa Israel, na bawat isa sa kanila ay sa sangbahayan ng kaniya-kaniyang mga magulang. Kaya't lahat ng nangabilang sa mga anak ni Israel, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, na mula sa 20 taon gulang patanda, lahat na sa Israel ay makakalabas sa pakikibaka. Lahat ng nangabilang ay 603,550. Datapwat, ang mga Levita ayon sa lipi ng kanilang mga magulang ay hindi ibibinilang sa kanila. Sapagkat sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, ang lipi lamang ni Levi ang hindi mo bibilangin, ni di mo ilalahok ang mga bilang nila sa mga anak na Israel. kundi pamamahala mo sa mga Levita ang tabernakulo ng patutuo at ang lahat ng kasangkapan niyaon at ang lahat ng nauukol doon, kanilang dadalhin ang tabernakulo at ang lahat ng kasangkapan niyaon at kanilang pangangasiwaan at sila'y hahantong sa palibot ng tabernakulo. At pagkaliilipat ang tabernakulo ay pagtagalin ng mga Levita. At pagka itatayo ang tabernakulo ay pag-uugnay-ugnayin ng mga Levita at ang taga-ibang bayan ay lumapit ay papatayin. At ang mga anak ni Israel ay magtatayo ng kanilang mga tulda na bawat lalaki ay sa kaniyang sariling kampaminto
at bawat lalaki ay sa siping ng kaniyang sariling watawat ayon sa kanilang mga hukbo. Datapwat, ang mga Levita ay nagsisitayo sa palibot ng tabernakulo ng patutuo upang huwag matataglay ng galit sa kapisanan ng mga anak ni Israel, at ang mga Levita ay namamahala ng tabernakulo ng patutuo. Sabay-sabay po tayo. Gayon ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moses, ay gayon nila ginawa. Maraming salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko, at ako ay lumalago at tumitibay. Salamat din, natutunan kong magtiis, kahirapan man o sakit ang danasin ko. Sa sarili ko ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, O Diyos, ay tulong mo. Ang pagsubok pag dumating na, ang puso ko'y naninimdim. Pangako mo, O Diyos, ang inaasahan ko. Salamat Diyos sa paglipas nitong bagyo. Mukha mo'y namamalas ko, Diyos na mapagmahal. Diyos, salamat din, natutunan kong magmahal, at ngayon'y inaalay ko lakas ko't buhay. Sa sarili ko ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, O Diyos, ay tulong mo. Ang pagsubok pag dumating na, ang puso ko'y naninimdim. Pangako mo, O Diyos, ang inaasahan ko. Salamat Diyos sa paglipas nitong bagyo. Mukha mo'y namamalas ko, Diyos na mapagmahal.
Diyos, salamat din. Natutunan kong magmahal at ngayon inaalay ko lakas ko't buhay sa sarili ko. Ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, O Diyos, ay tulong mo. Ang pagsubok, pag dumating na, ang puso ko'y naninindim. Pangako mo, Diyos, ang inaasahan ko. Pangako mo, O Diyos, ang inaasahan ko. Amen. Wow. Yan po ang buhay na nagpapakatibay sa Panginoon. Actually, yan po yung mga, kung kayo nananalangin ng tinatawag nating spiritual growth, sabi niya, gusto kong lumago spiritually. Pag sinabing gusto kong lumago spiritually, yan ang magiging buhay natin. Hindi lang tayo nagpapasalamat sa mga blessings na identified natin na blessings. Pati po yung hindi natin identified, parang mukhang sumpa. Pero nakadamit kumbaga sa nagpapanggap, damit mahirap. Pero ang dala pala nun ay kayamanan. Gano'n, ano? Yun ang sinasabi ng Bible May mga nagpapanggap yung tinatawag nating blessing in disguise. Di ba? May gano'n blessing in disguise. Naka-itsura silang yung mga pagpapalang ito, parang itsurang pagsubok, kahirapan, kabigatan, tiisin. Pero pagka hinarap mo sa pamamagitan ng pagsunod pa rin sa salita ng Diyos, yung pala ang gagamitin ng Diyos para may mga pagpapala na dumating sa ating buhay. At tayo ay maging kaluguran ng Diyos, yung tinatawag na Christ-likeness. Actually, yun naman ang paglagong spiritual Christ-likeness. Christ-like pagka nagugutom, Christ-like pagka maraming pagkain, Christ-like pagka nag-iisa, Christ-like pag may kasama. Christ-likeness ang spiritual growth. Pag sinabi natin, I'm praying na lumago ako spiritually, ang pinag-uusapan natin doon, Christ-likeness. Hindi ang ibig sabihin na gusto kong lumago spiritual, yung bang next month maganda ng boses ko pag kumanta ko. Yung sintonado, naging maganda ng boses. Kaya yung itsura ko, madami akong tigyawat, makinis na. Hindi spiritual growth yun. Christ-likeness, kahit na tayo ikuba, kulang ang paa, kulang ang daliri, namatayan, natanggal sa trabaho, andun yung pagpupuri. Gagaya niya, nagpapasalamat sa mga pagsubok. Ganon, yung nagagawa mong magpasalamat, kagaya ni Job. The Lord give it, the Lord take it away. And then, hindi siya nahadlangan, dire-diretso. Ang pagsamba, hindi madali. Pero dire-diretso. Ganon, yan ang spiritual growth. Kaya hindi na kapag ka ang Kristiyano lumalago, hindi na po siya biktima ng katitisuran. Hindi na natin iniinda yun. At tanggap na natin yung mga pangit na karanasan ng buhay, pero pwedeng harapin ng magandang paraan. Amen? Yun ang nun Hindi mo na maiiwasan yung parang bagyo. Hindi natin mapigilan na may bagyo, pero paano mo nahaharapin yung bagyo? Kung babayaan mo na lang na ganyan ang bahay mo at hindi ka maghahanda sa bagyo, pagdating ng bagyo, problemado. Pero kung
hindi ka magmamaktol, hindi mo mumurahin yung bagyo, basta paghahandaan mo yung bagyo, pagdating ng bagyo, sa loob ng bahay mo, di hihigup-higup ka ng mainit na sopas. At saka pakain-kain ka doon. Kasama mo, pamilya mo, safe. Parang ganon, ano? Basta gawin lang natin kung ano yung tama, kung ano yung makakalugod sa Diyos, kahit na anong dumating sa buhay. Diretso lang. At naroon ang spiritual na paglago. Naroon yung paghubog ng Christ-likeness. As we apply the Word of God in every given situation, then God will mold us into Christ. Magiging ganun tayo. So walang edad yun, ha? Walang edad na pinipili. At anumang pangyayari. So salamat sa Panginoon at meron po tayong ganyang prinsipyo ng salita ng Diyos. Now, ngayon pong gabi, ang atin pong mangangaral ay anak ng pastor na nakita ko to, binata pa hanggang inabot ko na ngayon, may asawa na at may anak na. At mapalad, pinagpapala na ang simbahan. So salamat sa Panginoon. Ito'y anak ng pastor na nung una, ayaw paniwalaan yung tatay niya, kayang magpastor. Pero dire-diretso lang. Kasi medyo maliit . Hindi naman ganito kabilog ang katawan ng tatay niya nung binata . Di ganyan . Maliit lang. Kaya sabi nung hindi ka pwede magpastor. Ang liit mo, nagtuloy, dire-diretso. Biruin mo ngayon, ginagamit po ng maraming mga missions. At nagkaanak pa ng pastor. Kaya hindi tayo pwedeng mabuhay sa salita ng tao. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng taong hindi mo kaya, ay huwag mong paniwalaan niya at hindi naman Diyos ang nagsalita. Pero pag ang Diyos ang nagsalita, huwag ka na makipag-argumento. Tama yun. Yun ang totoo. Pag sinabi ng Diyos, hindi mo kaya. Hindi nga natin kaya. Huwag na natin pagtalunan. Si Peter, ganun . Nakipagtalo pa sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, itatatwa ninyo ako. Tatatwa mo ako, makaitlong ulit. Sabi niya, Panginoon, nagkamali ka yata ng pinagsabihan. Matapang to, maraming hinarap na panganib to. Handa akong sumama hanggang kamatayan. Talagang sinalungat yung sinabi ng Panginoon. Ito na nga. Dumating na yung pagsubok. Ayun, itinatwa ni Pedro ng 3 ulit. Tapos tinignan ng Panginoon na gano'n, tinitigan siya. Iyak si Pedro, lumabas, iyak ng iyak. Ganyan po, no? We cannot argue with God. The Bible says, believe and obey. At yan po ang ginawa ng ating kapatid at ginagawa ng mga Kristiyanong lumalago. So ngayon, ito bilang kabataan, sumunod sa Panginoon, naging pastor, at ngayon ginagamit. Siya ngayon ay pastor ng Mitka Bible Baptist Church. Cavite pa rin yan, pastor, yung lugar ninyo. Cavite pa rin. Iyo ang tundo, akin ang Cavite. Ganun ang kanya. Welcome natin, tumayo po tayong lahat. Pastor Eleazar Absalon. Pastor, will you please come? Preach to us. Good evening po. Upo na po muna tayo. Ako po ay na-bless kay ma'am at pwede po bang umawit din sa Panginoon? Nais ko pong umawit sa Panginoon. And I like to request Pastor Errol, gusto ko pong umawit sa Panginoon, nais ko pong awitin, He hideth my soul, bago po ako mag-preach sa gabi pong ito. Alam ko po, yung iba po sa atin galing sa work, galing po sa school, mga pagod, ay iba ay wasted, pero ang alam ko pong Panginoon ang siyang nag-iingat po sa atin. Amen? Sana po maging pagpapala po ang awiting ito. A wonderful Savior is Jesus my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I sing. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows
a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. With numberless blessings each moment He crowns, and filled with His fullness divine, I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. To God be the glory. Tayo pong lahat ay magsitayo po at buksan po natin ang ating pong mga Biblia in Psalms 121, and I will read from verse 1 down to verse number 8. Psalms 121 verses 1 to 8, sabi po ng Bible, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Sabay-sabay po tayo sa verse 8. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Shall we pray? Panginoon Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa bawat isa po, Panginoon. Lalo't higit, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa dakilang kaligtasan na meron ng bawat isa. Sa tiyak na kalangitan, na isang araw, Panginoon, kami po ay nakakasigurado na kami ay may buhay na walang hanggan kasama niyo po dyan sa langit, Panginoon.
Salamat sa gabing ito, Panginoon Diyos, at inyo pong pagpalain ang aming pong pag-aaral. Kayo po ang siyang manguna at may taas, Panginoon. Ito lang po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you. You may be seated. Muli po, magandang gabi sa bawat isa. Ako po si Pastor Eliezer Absalon po at naglilingkod po sa lugar po ng Tanza, Cavite. At sa gabi pong ito, I just want to be a blessing po at sa bawat isa. And alam ko po na bawat isa po ay may mga kanya-kanya po tayong pinagdaraanan. May mga iba po sa atin, may mga karamdaman, meron pong mga pagsubok, iba-ibang klase. Different kinds of problems na ating pong nararanasan. Pero ako po'y naniniwala, mga kapatid, na may tulong na manggagaling sa Panginoon. Lalo tigit tayo po ay kanya pong mga anak. So ang title po ng message po ng Panginoon sa gabi pong ito ay pinamagatan ko pong, O Lord, help me. Pwede po ba nating sabay sabihin, O Lord, help me? Yan, O Lord, help me. So in these passages natin pong binasa, mga kapatid, ay mapapansin po ninyo, meron po ditong nakalagay na isang superscription na sinasabi po, a song of degrees. Napansin niyo po ba yan sa inyo pong mga Bible? Ito pong psalm na ito pong chapter 121, as the Israelites, yung mga worshipers po, mga kapatid, they sing habang sila po ay nasa daan patungo sa Jerusalem to participate, okay, sa tatlong mahalagang taunang feast. At ang mga feast na ito, yung Feast of Passover, Pentecost, at Tabernacles. So sinasabi po dito, mga kapatid, na kung saan sila po ay mga pilgrims. When we say pilgrims, sila po ay mga manlalakbay. Okay? During this time is wala pa silang mga sasakyan, mga motor, o kaya po wala pa silang mga kagamitan para po sila ay makarating sa kanila pong paparoonan. Pero ang kanila lamang pong gamit ay pwede po siguro, merong sa panahon na ito, mga camel, pero most of them, mga kapatid, ay naglalakad patungo sa Jerusalem. Sila po ay mga manlalakbay. So, kung ating pong pag-aaralan ang chapter 121, makikita po natin dito na sinasabi po ng psalmist na along their journey, habang sila po ay maglalakbay, ay meron pong dangers na sila pong kakaharapin. May mga panganib po silang kakaharapin along the way papunta sa Jerusalem. And meron pong provision ng Panginoon along the way na sila po ay tutulungan. Okay? Kaya sabi po sa verse number 1, makikita po natin dito, sabi ng Bible, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. This verse is not a declaration of hope, but this is a cry of despair. So sabi po ng psalmist na kung saan ay meron pong danger doon sa hills na nag-aabang po, okay? At sa panahon na sila po ay mapapagod, na sa panahon na sila po ay manghihina, ay talaga naman pong dun umaatake po ang kalaban o ang kaaway. Pero ang katanungan, mga kapatid ko sa Panginoon, where can the pilgrim turn to for help? Okay? So saan sila kukuha ng tulong? Saan sila kukuha ng tulong habang sila ay naglalakbay kapag sila ay merong mga dangers na kakaharapin? Kaya sabi ng psalmist po dito sa verse number 1, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. At this question, mga kapatid, marahil ito rin po yung paalala sa bawat isa. Sa panahon na kailangan po natin ng tulong, nandun ang tulong ng Panginoon na naghihintay po sa atin. And may I remind everyone that you and I are pilgrims. And nagsimula po yung ating pilgrimage the moment we receive the Lord Jesus Christ by faith. Nung tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon, and it will continue until we step out of this life and into
eternity. Kaya po mga kapatid, pwede pong sa ating paglalakbay bilang isang mga mananampalataya, pwedeng nakawin ng mga magnanakaw yung kapayapaan. Pwedeng nakawin ng kaaway po yung joy o yung victory sa buhay po natin mga kapatid. There are sins that would quench the fire of God in our souls along our journey. Pwede habang tayo po ay nagpapatuloy mga kapatid, pwede po yung kasalanan o yung mga pagsubok, yung problema mga kapatid, ang siyang pwedeng maging hadlang para tayo po ay hindi makapagpatuloy. Pero kapag dumating mga kapatid sa panahon na tayo po ay nasa ganong sitwasyon, ang sabi ng Bible, my help cometh from the Lord. Amen? My help cometh from the Lord. Kaya pag dumating yung dangers ng ating po mga buhay, kapag tayo po ay may mga pagsubok, may problema, walang ibang tutulong po sa atin, kundi ang ating pong Panginoon. Amen? Sa unang-unang bahagi po na gusto ko pong pansinin, yung source ng ating pong tulong. Saan ba ito magmumula? Kung babasahin po natin ang verse number 1 and 2, sabi ng verse 2, my help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Sa verse 1, hindi pa po pinakita o hindi pa binigyan hindi pa pinakilala dito ang ating Panginoon. Pero sa verse 2, binigyan na ng pangalan ng ating Panginoon. Amen? Na yung tulong ay manggagaling sa Panginoon. At binanggit din dito mga kapatid that our help cometh from God, na ano po, which made heaven and earth. Why? Because our God is creator. Andiyan po ba tayo sa amen? Our God is creator. So dito we will see that psalmist turned his attention to the Lord. Alam niya kung sino yung tunay na source of his help. And that is our God. Andiyan pa po ba tayo sa amen? Hindi siya nagpapatukoy sa kaibigan, sa kapitbahay na makakatulong, kundi ang makakatulong po sa kanya, walang iba kundi ang Diyos na naglikha sa kanya. Kaya nga po maganda po yung idea na kung ang Diyos kaya niyang likhain ang mundong ito, sigurado po tayo, siya po ay may kapangyarihan na aalagaan din ako. Amen po ba mga kapatid? Kung ang Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga planeta doon sa universe ay kaya niyang kontrolin, kaya niyang pangalagaan, yung mga bituin na hindi nagbubunggu-bungguan, yung mga planeta na hindi nagbubunggu-bungguan, kaya niyang pangalagaan, lalo pa kaya ako na kanyang espesyal na nilikha, kaya niyang pangalagaan. Amen? What a truth. Amen? Our helper is none other than the very one, and that is the Lord, our God. Ephesians chapter 3, verse number 20, ang sabi ng Bible, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Amen? Ang pinapatukuyan po dito, walang iba kundi ang ating Diyos. Yung kapangyarihan niya ang siyang kumagalaw sa atin, ang siyang kumikilos po sa atin mga kapatid. Why? Because He is our Creator. Verse 3, anong sabi ng Bible? He will not suffer thy foot to be moved. This verse tells na ang Panginoon ay hindi niya po hahayaan na yung ating pong mga paa ay madulas. Nakakasunod po ba tayo sa amen? Sapagkat alam ng Diyos kung gaano po tayo kadali na madulas sa kasalanan at sa discouragement. Alam niyo po ba mga kapatid, mga kaibigan, ang greatest tool ni Satan para pabagsakin ang isang mananampalataya ay discouragement. Kapag ka ang discouragement ay umatake na po sa atin, damay na lahat. Mawawala sa ministry, mawawala ka ng ganang gawin ang mga kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Wala ka ng ganang gawin ang mga spiritual na bagay. Nahinto na ang iyong pananalangin, nahinto na yung iyong pagbabasa ng salita ng Diyos. Mas gusto mo yung mga makamundong bagay kaysa sa mga spiritual na bagay. Nandiyan po ba tayo sa amen? Alam ng Panginoon yun. Kaya nga sabi niya sa Biblia, sa verse number 3, He will not suffer
thy foot to be moved. Why? Because God is our confirmer. Amen? Siya po yung hahawak ng ating pong mga paa upang ikaw ay hindi matalisod. Siya po yung hahawak ng ating mga paa upang ikaw ay hindi madulas. Nandiyan pa po ba tayo sa amen? We must remember that He is ever with us and has promised to sustain us with His presence and His power. Amen? Ano sabi ng Hebrews chapter 13, verse number 5? Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For He hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Amen? Makikita natin dyan mga kapatid yung presence ng Panginoon. Kaya sabi ng verse number 6, so that we may boldly say that the Lord is my helper. Amen? And I will not fear what men shall do unto me. Listen, church, kung ikaw po ay nakakaranas ngayon ng persecution sa iyong pamilya, marahil ikaw lang mag-isa sa pamilya mo na mananampalataya, at ikaw ay pinapatigil na ng iyong mga magulang o kaya ng iyong asawa, tutulungan ka ng Panginoon. At sabi ng Bible, I will not fear what men shall do unto me. Amen? Kaya siya po yung ating tulong na pwedeng malapitan, mga kapatid. We need to remember, hindi gagawa ang Panginoon ng isang bahay na magigiba. Maging yung pundasyon na mawawasak. Nandiyan po ba tayo sa amen? Kaya po, tayo po mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon, sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang mga salita. Nandiyan pa po ba tayo sa amen? We are constantly being reinforced and helped steady by the mighty hand of God. Psalms 40, verse number 1. Let's read these passages. Psalms 40, verse 1 to 3, sabi ng Bible, I waited patiently for the Lord. Amen. And He inclined unto me and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, amen, out of the miry clay, and set my feet upon a rock. Ang Diyos ang siyang naglagay ng ating mga paa sa malaking bato. Amen? And that is the Lord Jesus Christ. Our foundation is our Lord Jesus Christ. At ang sabi pa dito, and establish my goings. Amen. Verse number 3, and He hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear and shall trust in the Lord. Alam niyo mga kapatid, in the New Testament, may kita po natin na ang malaking tulong sa buhay ng mananampalataya walang iba kundi ang banal na Espiritu, our Comforter. John chapter 16, verse 13, howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you in all truth. Amen? For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, He will shew you things to come. He is the picture as one who comes along beside us to offer help and assistance during our journey. Amen? He helped us to keep on standing for the Lord. He helped us to keep on going. He helped us to keep on moving. Amen? Despite of discouragement, despite of affliction that we are experiencing, God wants you to move. Amen? Andun ang tulong ng Panginoon to keep you standing sa Panginoon. Meron pong mag-ama, as they traveled sa malayong lugar, napansin po nila na marami pong mga humintong mga truck, mga kotse, pero sila nagtuloy pa rin sa paglalakbay. Kaya pala huminto, nakita ng mga nakita ng mga nakahinto na madilim at sobrang dilim at nakikita nila na talagang parang malakas yung ulan at bagyo. Pero sabi nung tatay, sige, tuloy lang tayo at tayo ay magpatuloy sa pagmamaneho. Nasa kalagitnaan po sila ng matinding bagyo, matinding hangin, at nabuo sa puso ng anak niyang babae yung takot.
Sabi niya, pa, balik na lang po tayo. Ako'y natatakot na. Sa ibang araw at panahon na lang tayo magpatuloy sa ating paglalakbay. At in-encourage yung tatay, yung kanyang anak, tuloy lang tayo anak. Pero yung sama ng panahon ay talaga naman pong hindi biro. Okay? Yung mararamdaman sa loob ng sasakyan yung hampas ng hangin, yung bawat patak ng ulan ay talaga naman pong rinig na rinig sa loob ng sasakyan at mararamdaman po nila. Nang nagpatuloy po sila, siguro after 10 minutes, nalampasan po nila yung bagyo na yon, nalampasan po nila yung malalakas na hangin na yon. Sila'y huminto. At sabi ng tatay sa anak, Nak, kung tayo hindi nagpatuloy, hindi natin malalampasan yung mga bagyo na nararasan ng iba ngayon. Hanggang ngayon, nandun pa rin sila. Alam niyo, sa buhay Kristiyano po mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, may tulong po tayo mula sa Diyos. Kailangan lang po natin magpatuloy. Amen? Why? Because God is our confirmer. He is our constant. Sabi ng verse 3, He that keepeth thee will not slumber. Amen? Verse 4, Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. Hindi lamang alam ng Panginoon na tayo po ay madaling madulas, kundi He also knows that it is easy for us to sleep. Makatulog o matulog. In a spiritual sense, sometimes in our life, because of discouragement, because of problems, nananamlay yung ating pong buhay Kristiyano. Amen po ba? There are times when we grow weary at gusto nating magpahinga. And there are times when we let down our guard and get caught napping sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Pero hindi po tayo katulad ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay hindi kailanman naiidlip at natutulog. Sapagkat sabi sa kanyang mga salita, sa verse number 4, Behold, He, and that is God, He that keepeth Israel. Hindi man po tayo yung bansang Israel, but we can apply this sa mga buhay po natin. Sabi ng Panginoon, He that keepeth Israel, siyang nag-iingat sa Israel, siyang nag-iingat sa iyo, ay hindi siya naiidlip at natutulog. Therefore, there is no need for you to worry. Why? Because God is not sleeping. Amen? There is no need for you to fret. Why? Because God is not sleeping. There is no need for you to lose one moment's sleep at any time because of this problem or the other. Why? Because God is ever awake and is constantly on the job. Listen, church, kailanman ang Diyos ay hindi naiidlip. Bagamat tayo po minsan, sa mga nagdadrive, naiidlip tayo. Lalo na't kapag katapos mong kumain sa tanghalian, tapos magmamaneho ka, yung mga may lumalambitin sa atin po mga pilikmata at gusto nating mahimlay ng pansamantala. Amen? Gusto nating matulog po mga kapatid. Pero ang Diyos, listen, hindi niya po kailangan matulog sapagkat siya po'y makapangyarihan. Hindi niya kailangan po ng matulog sapagkat kailangan ng kanyang kailangan niya makapagbigay ng kalakasan sa kanyang sa kanya. Ngunit siya po ay siya po'y Diyos na makapangyarihan. Nandiyan po ba tayo? Say amen. Dapat bang kamustahin ng Diyos? Lord, kamusta ka po? Pero dapat ang tinatanong, yung ating mga sarili, kamusta kaya ako sa Diyos? Sapagkat ang Diyos po mga kapatid, siya po ay kahit wala ang tao, siya po'y mananatiling Diyos. Amen. Tandaan po natin, tayo po'y mga nilikha lamang ng Diyos. God is ever awake and is constantly on job. What a blessing to know that we can depend on Him. Kaya sabi ng Lamentations chapter 3, verse 23, ano pong sabi dito? Lamentations chapter 3, verse number 23, Great is thy faithfulness. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Nung World War II po,
habang ang mga Germans ay binobomba, okay, ang London. Every night, all night, every night, binobomba po ng mga Germany ang London. So yung mga tao po, mga kapatid, ay naghahanap ng kanila pong lugar na pwede po nilang mapagtaguan. Okay? At tawag doon, bomb shelter ba po ba yun? Yung parang pagka nandun ka, hindi ka maapektuhan ng bomba. So yung mga tao, naghahanap po sila ng pwede po nilang masilungan. Oo, para sila po yung makaligtas sa pagsabog. No? So, nung sila po ay nagbibilang at hinahanap po nila yung kanilang mga kaibigan, kamag-anakan, merong isang matandang babae na nagngangalang Mrs. Smith na kung saan ay kanilang hinahanap. Okay? They search everywhere. Pero alam niyo po ba sa natagpuan at kinagulat po nila? Natutulog ng mahimbing sa kanyang kwarto. Okay? Itong si Mrs. Smith, doon nila natagpuan at sila po ay nashock at sinabi kay Mrs. Smith, paano mo nagawa na ikaw ay natutulog na habang ang mga bomba ay sumasabog sa atin? Ang himbing ng tulog mo. Alam niyo ang kanyang sinagot? Sabi kasi ng salita ng Diyos, He who keeps Israel never slumber nor sleep. So napagpasyan ko na wala rin namang silbi na magpupuyat ako ng magdamag, kaya natulog na lang ako at iniwan ko ito sa kamay ng Panginoon. Nandiyan po ba tayo sa amen? Ibig sabihin, makakatulog ako ng mahimbing despite na merong something sa labas na nangyayari sapagkat ang Diyos ko ay hindi natutulog. Nandun ang pag-iingat ng Panginoon sa atin. Nandun ang tulong anytime na tayo po hihingi ng tulong sa Panginoon. Nandiyan pa po ba tayo sa amen? Kaya sabi ng verse number 5, the Lord is thy keeper. Amen? The Lord is thy keeper. Siya yung nagpapanatili po sa atin. The Lord is thy shade upon thy right hand. Siya po yung lilim sa ating kanang bahagi ng ating mga kamay. Paano po yung pastor? In ancient times, mga kapatid, ang mga nakikipaglaban, meron pong 2 items lamang ang daladala na mga warriors kapag sila po ay nakikipaglaban. Una po doon yung sword, okay? Pangalawa, yung shield. Okay? Normally, yung shield po, mga kapatid, ay hawak-hawak po niyan ay yung kaliwang bahagi. Nakakasunod po ba tayo? Say amen. At yung sword, ay ano po, nasa kanang bahagi. Kung mapapansin po ninyo, yung right side, okay, na kung saan ay sword, is ano po, vulnerable na pwedeng dito umatake. Since wala po sang shield of protection dito sa kanang bahagi. Kaya sabi ng psalmist po, mga kapatid, na ang Panginoon po natin, ang siyang magiging silong natin ng ating kanang kamay sapagkat there are times in our life na open po o meron tayong mga weaknesses sa buhay po natin. Na pwedeng atakihin po tayo, mga kapatid. At kaya sinasabi ng Panginoon sa atin ngayong gabi, sa mga buhay po natin, may mga weaknesses po tayo, may mga open spot po tayo, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng lilim. Nandiyan po ba tayo sa amen? Ang Diyos ang siyang nagbibigay po ng protection. Kaya pagka umatake po, nandun ang Panginoon. Nandun po magpo-protect siya, mga kapatid, sa atin. At sa katotohanan, mga kapatid, hindi natin alam kung kailan aatake ang kaaway sa bawat buhay po natin. Sometimes, ang kaaway po ay umaatake kung saan tayo mahina. Right? And I believe, alam natin kung saan tayo mahina, mga kapatid. At ang kaaway po natin, alam ang bawat spot ng ating pong mga weaknesses. Alright? Kaya po, mga kapatid, maging malakas po tayo sa Panginoon. Amen? Maging malakas po tayo sa Panginoon. Kaya sabi ng verse number 5, the Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. Verse number 6, the sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. May dalawang bahagi po na pwedeng proteksyonan ng Panginoon sa bawat buhay po natin. Okay? So, in ancient soldiers po, mga kapatid, yung mga warriors during those times, mga kapatid,
ang isa po sa mga dangerous condition na pwedeng nilang maranasan is yung sunstroke o yung heat stroke. Sapagkat, syempre, lagi po sila nakabilad, lagi po silang, alam niyo po yun, lagi po silang nasa arawan, kaya kapag ang katawan ay talaga pong uminit, mga kapatid, at talagang ano na yung peak, okay, ay nagkakaroon po ng tinatawag pong sunstroke. Okay? Ganon din po, isa pa po dito, yung tinatawag po nilang moonstroke na pinaniniwalaan by these ancient times na dangerous din. Okay? Unlike sunstroke, ang affected po ng sunstroke, walang iba kundi ang katawan, ang moonstroke naman yung utak. Sabi ng Bible, siya po ang nag-iingat po sa atin sa mga bagay pong ito. He is protecting us, our body. He is protecting our mind. Nandiyan po ba tayo sa amen? Sapagkat siya po ay Diyos na nagmamalasakit po sa atin. Amen? Sabi ng Psalms 91 verse number 4, Psalms 91 and verse number 4, He shall cover thee with His feathers. Amen? And under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and what? And buckler. Verse number 7. Sabi ng Bible, the Lord shall preserve thee from all evil. Amen. He shall preserve thy soul. He shall preserve thy soul. Verse 8, the Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. We will see here our security of our health. The word preserve, mga kapatid, God is preserving us from evil. Amen? Nandiyan pa po ba tayo sa amen? Alam nyo, alam ng Panginoon na ang bawat mananampalataya ay may kanya-kanyang kahinaan. Amen? Anong kailangan gawin ng mga mananampalataya? Sa panahon tayo po'y naghihina, mas lalong magtiwala sa Panginoon. Mas lalo pong lumapit sa Panginoon. Nandiyan pa po ba tayo sa amen? Diba? Kaya sabi ng verse number 7, the Lord shall preserve thee from all evil. Yung katawan po natin ay katulad po ng mga bulkan, na kapag kayong kasalanan ay nagpapatong-patong, anytime it can burst out. Amen? Sapagkat, yun po alam niyo mga kapatid, napakadali pong magkasala. Hindi mo kailangan na mag-effort. Nandiyan po ba tayo sa amen? Why? Because we are born with a bent in that direction. Sapagkat gusto natin ito. Laman Nandiyan po ba tayo sa amen? We are good at it. However, the Lord will help us to overcome evil in this life. Amen? If we that have the desire in our hearts, God will protect us from the evil one. Basahin po natin 1 Peter chapter 5, verse number 8. Sabi ng Bible, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, amen, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Not just our God is preserving us from evil, but also our God is preserving us for eternity. Amen? So sabi ng verse number 8, the Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Church, ang nagpe-preserve ng kaligtasan ay ang Diyos. Hindi tayo. Hello? Nandiyan po ba tayo sa amen? Hindi po dahil nag-church tayo, plus 10 tayo sa langit, di ba? Hindi yung parang hagdanan na kapag faithful tayo, nakaisang hakbang na ako, pangalawang hakbang na ako. No. Ang kaligtasan po, ang nagpe-preserve niya na Diyos. Nandiyan po ba tayo sa amen? Opo. Kaya nga po, ang Panginoon, nasa kanyang mga kamay po tayo. Sabi ng John, chapter 10, verse 28. Basahin po natin. John, chapter 10,
verse 28. And sabi ng Bible, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish." Nandiyan po ba tayo sa amen? "Shall any man pluck them out of my hand?" Nasaan tayo? Nasang kamay tayo? Sino nagsasalita dito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Bible, siyang nagbibigay ng buhay ng walang hanggan at kailanman ikaw ay hindi mapapahamak. Amen? "Neither shall any pluck them out of my hand." Ito ikaw, nasa kamay tayo ng Panginoon. Amen? Sino nagpapanatili? Panginoon. Verse 29. At ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa verse number 29, "My Father," that's the God the Father, "which gave them me is greater than all." Amen? "And no man is able to pluck them out of the Father's hand." Kung ikaw ay nasa kamay na ng ating Panginoong Hesukristo, mas lalo tigit tayo po ay nasa kamay na din ng ating Diyos Amang na nasa langit. Yung security, yung pagkakaroon po natin ng, yung preservation ng ating kaligtasan ay wala sa atin, kundi nasa ating Panginoon Diyos. Di ba? Mga kapatid, there is a great God in heaven who is interested in everything that happens in our life. Amen? My burden is His burden. My problem is His problem. My worries, amen, is His worries. Anong duty lamang po natin? Is to trust Him. His duty is to take care of me. Are you still there? Say amen. God is consistently performing His duty. Sino ang source ng ating tulong? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya sa gabing ito, ang panalangin natin, if you need help, tumawag tayo sa Panginoon. "Oh Lord, help me." I don't know, saan parte. Marahil ikaw ay nanghihina spiritual, marahil ikaw ay nasa kasalanan, marahil ikaw ay karnal o namumuhay sa kamunduhan. "Oh Lord, help me." Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, sa gabing ito, nagpapasalamat po kami sa inyo pong mga salita. Na kung saan, Panginoon, ang walang ibang mapagkukunan ng tulong, kundi sa inyo lamang. "My help cometh from the Lord, which made heaven and earth." Mga kapatid, sa gabing ito, kailangan mo ba ng tulong ng Diyos? If you need God's help, pwede po ba tayo sama-sama dito sa unahan? Na lumapit sa Panginoon, magpakumbaba sa Kanya, at atin pong ibigay ang ating mga sarili sa Kanya. Manalangin po tayo ng sama-sama dito, mga kapatid. Sige po. Gayahin po natin ang panalangin ng ang mga awitin na ito ng mga worshipers habang sila po ay nasa journey. Katulad din po tayo nila. We are on our Christian journey. Sa ating paglalakbay po, mga kapatid, may mga dangers tayong kaharapin. Saan tayo kukuha ng tulong? Walang iba kundi sa Panginoong Diyos. "My help cometh from the Lord." Ang kailangan lang natin sa gabing ito ay magtiwala sa Panginoon at nagsasabi, "Oh Lord, help me." Dakilang Diyos, inyo pong nakikita ang bawat puso ng inyo pong mga anak sa gabing ito. Inyo pong nababatid ang aming pong mga kalagayan. Marahil may mga problema, may mga pinagdaraanan po kami. Marahil finances, may mga pagsubok sa family. Lord, humihingi po kami ng tulong sa inyo at nagtitiwala sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang siyang magpala ng inyo pong mga salita na naipahayag sa gabing ito. Salamat po. Ito lamang po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. All the people say amen? Wow, amen.
walang malakas sa atin na hindi kailangan ng tulong ng Diyos. Katunayan, habang tayo nagtatagal sa pananampalataya, lalo nating nare-realize na talagang maya't maya sa lahat ng bagay, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kaya salamat sapagkat meron tayong Diyos na hindi lamang kayang tumulong, handang tumulong at nag-aalok ng tulong. Oo, nag-aalok ng tulong. Siya nang nag-aalok eh. Kaya salamat sa gabing ito. Well, thank you Pastor. Salamat po at pinagpala po tayo maging ang mga makakapakinig pa nito online. Ano po, pwede niyong ulit-ulitin. Ito'y paalala sa ating lahat na nangangailangan po tayo ng tulong sa Kanya. Alright, umawit po tayo muna. Umawit po tayo, pasalamat tayo. Awitin natin yung God of the mountain. He's the God of the valley. Siyempre, siya ang tulong at laging katuwang sa anumang, kahit minsan nagtatagumpay tayo, kailangan natin ng tulong para hindi yumabang, para hindi magmataas. Hindi lang pagka nasa baba. Pag nasa taas, kailangan din natin ng tulong. Amen? So, awitin natin lahat, On the verses, stand sa everyone. Life is easy when you're up on the mountain and you got peace of mind like you've never known. But things change when you're up in the valley. Don't lose your faith. Yes, we're never alone. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. Amen. You talk of faith when you're up on the mountain. Talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptation. That's when your faith is really put to the test. For the God of the mountain is the God in the valley. He's still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. He'll make them right. And the God of the good time is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. The God of the day, the God of the day is the God in the night. Amen, amen. Tayo po ay magtitipon ng ating mga kaloob. Pasalamat po tayo. Hilingin natin, Brother Monching, will you please come? At pasalamatan ang ating mga kaloob at ipanalangin ang ating mga kapatid. We'll have our second offering para kay Pastor. At tuwangan natin, we want to be a blessing to him also. Kapatid. Tayo po yung manalangin. Mga dakilan Diyos, sa lahat po sa gabi ito na kami po ay tinipon mo sa lugar na ito upang sambahin ka po at sa lahat po yung salita na may napakinggan. Amen. At tunay po na kayo po ay aming kailangan sa aming buhay. Sa lahat po sa mga kapatid na narito, nakapiling namin sa gabi ito, kami Amen. nagsama-sama sa iyong salita. At sa lahat po na iningatan mo po ang bawat isa at patuloy pong pagpalayan ng mga kapatid na narito. Amen. At ganyan po ang mga kapatiran namin na sa kanilang bahay at naka-live stream sila. Thank you, Po Lord. ingatan sila at tugunan sa kanilang mga pangailangan. Marahil meron din po silang karamdaman o mga kabigatan o problema at nilapit namin sila sa iyo na ikaw po ang patuloy na magkandili at mag-ingat sa kanila. Sa atin po sa gabi ito,
sa po sa kaloob namin titipunin, maging pakinabangan po sa iyong gawain. Amen. At din po, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at mga kasalanan na gawa. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 And the hope of heaven's glories fills me so. Forevermore I know there is one new hope. Life eternal reaches better far than gold. It is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful. Pagka-Kristyano, yan ang ating katulong. Our help. We have a helper. Walang katulad. Binobomba ang Israel, di ba? Binobomba ang Israel. Sabi ni President Netanyahu, we will retaliate and we will win. Talagang matapang, ano? Talagang lalaban sila at ginugulpi sila ng ng mga bomba ng Hamas. At mahigit 100 ang nangamatay. Kaya sabi nila, talagang kami gaganti. Saan man sila magtago? Kasi ang gawain ng mga Hamas, nagtatago dun sa mga tao para hindi sila bombahin. Alam nila, ganun may iingatan sila. Kaya, pray natin ang Israel. Ha? Mahigit 1,000 na ang patay? Wow, nako, lalong talagang ito. Pero ang sabi ng Amerika, pag meron pang nakialam na bansa, ay sasali kami. Talagang gano'n, ano? Pag may nakialam pang bansa. Kasi ang Iran, nakasuporta sa Hamas. Sabi niya, pag meron pang bansa na sumali, ay sasali kami. Kaya pag-pray natin na, well, naniniwala tayo na ang rapture palapit ng palapit, kaya ganito kagulo, nawa, abutin tayong mga nagtatapat sa Panginoon. Yun lang naman yun matatapos naman talaga buhay, may gera o wala. Diba? Unti-unti na nga tayong namamatay kasi kaya tayo tumatanda. Papunta na tayo sa hukay yung iba hindi na nga tumatanda Ha? Talagang Kaya nagpapasalamat tayo, yun ang privilege natin, makapaglingkod ng yung mabuhay ng merong kagalakan. Amen. Pastor, mukhang meron kayong project na nabanggit. Ano yung project nyo na ginagawa ngayon? Halika, pakishare mo para pati yung mga nakikinig sa online, pwede kayong magpadala ng tulong dahil ang mga nagsisikap na mga manggagawa natin ay talagang mabuti na yung tumutulong tayo kaysa tayo ang binobomba ng mga Hamas. Okay na yung tayo. Tutulong na lang tayo, wag lang tayong bombahin. Ha? Okay? Magandang gabi po muli. Kami po ay meron po kaming project sa church. Kami rin po ay nagnanais din po na magkaroon po ng ganito ring kagandang Kesame. Apo. Actually po, yung first part po, yung pulpit part po ay tapos na po gawin. At pinagpipray po kami ng at least 15,000 pesos just to finish yung gitna hanggang sa dulo. Pero hindi naman po ganito kalaki, Pastor. Maliit lang po yung amin pong pinagtitipunan. Siguro po nasa 76 square meters lang po. So wall-to-wall po yon. So biyaya po ng Panginoon ay natapos na po namin yung first part and we're praying po na makumpleto po namin po. No? Kasi po, please pray din po dahil sa October 28 po kami po ay magdiriwang ng aming pong first church anniversary po. So yun po yung aming pong project po sa aming pong church. Opo. October 28 po. Opo. Salamat po, sir. Pastor, amen. 15,000, hindi naman napakalaking halaga nun. No? Pero ginawa na nila yung kanilang buong magagawa,
baka may mapapadagdag tayo, pati kayo mga nakikinig online, magpadala lang kayo. Pag sa GCash ninyo, ibigay nyo na lang kay Brother Eli sa church natin, sa church phone number para sabihin nyo dun sa project kung may 15,000 ganun. Pero tayo ngayon kung sino man yung merong ambag-ambag tayo, ha? Dito Brad. Oo. Ito muna. Kung ano yung ibigay ng Panginoon, edi siya nating itutuwang sa kanila. Mga missionaries natin na galing sa atin, meron din mga needs nila. At least si Pastor Joel Owas, anibersa din nila, humingi din ng tulong sa atin. Mga, I think, 12,000 yata hiningi niya. O, nakapagpadala naman tayo. Nakapagpadala naman tayo. O, at ambag-ambag lang din. Meron pa, sila Pastor Andrew, nangangailangan, kaya hindi naman immediate yung kanila, sasakyan. Kaya okay lang, later. Pero sabi ko nga, kayo muna mag-ipon. Pagka tayo hihingi ng tulong, tayo muna ang mag-iipon. Yung kayo muna ang nagpasan, hindi ipapapasan dito. Kayo muna ang magpasan. Kaya gano'n ang mga meron namang lumapit, 7,000 lang. 7,000 lang, kailangan. Sabi ko, kaya nyo na yan. Sabi, sikapin nyo, kaya nyo na yan. Ayoko namang konting maliliit na bagay, lalapit nyo dito. Hindi naman kami isang katutak ang pera. Hindi naman ganon. Pagka ganong medyo kaya nyo na, kayanin nyo na. Pagka hindi kaya, ginawa nyo, magagawa nyo, tutuwang naman kami. Pero sabi ko, kahit na alam kung kaya nyo na yan, may padadala kami dyan sa 7,000 na yan, di tutuwang din kami. Ganon. Sinabi ko lang yon para magsikap. Kasi gusto nating, siyempre, kahit nahirap, pagka sinikap, nai-stretch yung kanilang ability. Hindi naasa. Ayaw nating maging palaasa. Yung mga miyembro, dapat na-exercise yung kanilang faith eh. Hindi pwedeng, sabi ko, sino ba ang yan? Pastor, yung one year kong support. Ang hinihingi, yung 1 year niyang support. Sabi ko, kapatid, hindi yan project ng pastor, project yan ng mga kapatid. Huwag mong suluhin. Gawin mo yung magagawa mo, pero iyayain mo yung mga kapatid. Gawin, kahit nga 2 pera, yung babaeng balo, hindi ng Diyos pinigil eh. Diba? Kaya may mga 2 pera yan. Huwag mong pigilin yung 2 pera kasi andun ang wisdom. Gusto ng Diyos, yung mga anak ng Diyos mag-participate. Maaring wala siyang 1,000, walang 500, walang 100, maaring may piso, may 2 piso. Pero kung yun ang kanyang kaya, nakita ng Diyos, I will bless you. Iba naman ang blessing ni Lord sa mga ganyan. Kaya umambag tayo pagka meron lang tayo magagawa. Amen? So yun ang mas mabuti kaysa tayo binobomba ng Hamas. Tayo na lang, pasalamat tayo, laki ng pasalamat natin. Amen? Tayo po tumayong lahat. Pasalamat tayo, Pastor. Thank you very much. At sinyer nyo yung blessing. Salamat. Nakita ko sila, Pastor Eloy. Dito na yung mag-asawa. Kumusta, Pastor? Medyo konting may konting minuto pa naman. Kahit 3, 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, konting balita sa anniversary. Pangilang anniversary? Amen. So nagdebut po ang gawain natin sa Hong Kong. 18th church anniversary last Sunday. At salamat po sa inyong mga panalangin, sa mga naka-online. Salamat po sa inyo dahil natuloy din po yung anniversary. An hour before we start a service, nag-declare ang government to lock down lahat. Dahil nga po Typhoon 8 and 10 sa Hong Kong. Yung galing dito na bagyo na number 3, pagdating sa Hong Kong, Typhoon 8 and 10. So cancel lahat ng transportation. Kaya yung mga bisita ay nagpasabi na hindi na sila pinayagan ng kanilang mga amo. Pati yung iba na walang amo, hindi na rin makapunta dahil wala nga pong masakyan. So, 1 hour before we start our service, yung aming venue sinara. Kaya talagang, buti na lang, yung mga ushers naka-deploy na sa kanya-kanyang area, mga stations, train station, bus station, mga binababaan ng mga tao, mga tagpuan nila. At least aware sila sa nangyayari. So isang text lang sa kanila, okay na. Lahat ng bisita, lahat ng mga pupunta sa anniversary,
divert agad yung area, punta doon sa amin, sa mission house. Alam niya ni Lester Vicky gaano kaliit yung aming mission house. Ay, hindi lang ho pulpak. Halos magkandong-kandong na. Nung kami ay unang nagtipon doon ng ganun din ang nangyari mga kapatid. Record-breaking yun. 68 people pinagkasya namin doon sa loob ng napakaliit na, sabihin ko sa inyo mga kapatid, malaki pa yung opisina ni Pastor eh. Diyan. Yung sa lugar namin. Alam din ni Pastor kasi nakakarating si Pastor. Paano mo pagkakasyahin yung ganun karaming tao? But last Sunday, we have 72. First service, 72. Second service, 59. Pinagdalawa namin yung service kasi yung choir, nando sa pader, nando sila lahat, magkakapatong-patong. Sabi ko, side view kayong lahat, patong-patong, shoulder to shoulder ang tayo, para lang kayo makakanta. Kasama din sila doon sa congregation. Hindi na sila, wala naman sila pupunta ang unahan dahil talagang puno. So, salamat sa Panginoon. Marami mga bisita at maraming tumanggap sa Panginoon at maraming follow up at marami din nag-promise na sila ibabalik at nakakatuwa dahil yung iniisip ko na maaring hindi na nga di matuloy, hindi dumating yung iba. We prayed for that one dahil nga nung nandun kami, alam namin na may paparating na bagyo. Ang isa pang blessing dito mga kapatid, hindi ito first time na naranasan namin. Maraming beses na namin naranasan at pinatunayan ng Panginoon. Nakaranas pa na, si Sister Vicky nakaranas ng napakatinding bagyo a night before the anniversary. Meron pa kaming speaker na siya mismo gusto na mag-back out. Sabi niya, willing kaming mag-extend, Pastor, even for the next week. Wag lang ganito kasi talagang dito lang na kami naranasan na pati yung mga sasakyan ay hindi pinahintulutan na bumiyahe. Dahil nga sa lakas ng hangin, sa lakas ng bagyo. Siguro yung iba sa inyo, napapanood nyo naman sa TV kung gaano kalakas ang bagyo sa Hong Kong. Ang sasakyan po binubuhat, inaalis ang truck tinataob. So paano ka pabibiyahin yan? Tapos yung iba naman, malakas ang loob talaga. Marami po mga member. Sabi ko, yung second service, wala nang ganong program. Pagka nag-isang kanta lang, magpipreach na ako para makauwi. At least makauwi pa. Sabi niya, Pastor, kanina pa ako nag-cancel yung mga sasakyan. Wala na rin kaming choice. Ituloy na natin. Anyway, nandito na. Kami lalakad na lang pa uwi. Marami ko sa kanila naglakad pa uwi. At sari-saring patotoo yung nadidinig ko, nagme-message sa akin. Nandyan yung hindi na kinaya ng paa, ng kanilang sapatos, hubad ng sapatos, ay akyatin pa man din sa Hong Kong, yung mga lugar doon, ay naglalakad sila pa uwi. Pero masaya silang naglalakad dahil nakita nila yung tagumpay ng gawain. Mga kaluluwang naligtas. Hanggang sa gabi, nagtipon pa rin po kami, natuloy pa rin yung aming dinner fellowship. We're expecting a few people who will attend, pero madami pa rin yung sumama sa amin. So salamat sa Panginoon. Sa inyong mga panalangin, mga kapatid, you are really had a big part sa aming pong celebration. And thank you very much. Nakauwi din kami ng maayos at nakarating din ng maayos. Kanina pong madaling araw yung aming uwi. Magandang gabi po at maraming salamat. Amen. 18th year, hindi regular ang style ng pagtitipon dahil gano'n na nga. Plus ang pastor narito, pagka ganyan, uwi na naman sila. Wala na naman yung pastor nila doon. Pero tuloy-tuloy dahil ang preaching mula rito papunta sa Hong Kong. Kaya mabuti na yung ganyan, kaysa tayo binobomba ng Hamas. Okay na yan. Basta salamat kahit lakad pa uwi, nakatapak, huwag lang bobombahin ng Hamas. Okay na yan. Biruin mo, 1,000 na patay. Ha? Okay na yun. Salamat sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, kung kayo po ay kaya niyong umaten ng midweek, Wednesday night, be here. Kasi baka mamaya bombahin kayo dyan ng Hamas. Yari kayo. Dito, wala dito. Amen, biro lang. Pero we want you to come and have the fellowship. Maraming Diyos, salamat po ng maraming sa gabing ito. We enjoy the preaching of the Word of God. Salamat po. Sapagkat meron kaming talagang pinagmumulan ng tumutulong sa amin. Hindi natutulog,
hindi nangihina, hindi nagpapabaya. Salamat po, hindi ka kinakailangang magpalakas dahil hindi ka nauubusan, hindi ka nababawasan ng lakas. Salamat po sapagkat kami ay iyong kinakanlungan sa panahon na open ang aming weaknesses. Naka-expose ang aming mga kahinaan. Ikaw ang pumuprotekta sa bawat isa. Minsan hindi na po namin alam na yun ang iyong pamamaraan para kami protektahan. Kaya salamat po ng marami sa Psalm 121, ay Psalm of Experience. Salamat po sapagkat ito ay a song of degrees. It is going upward. It is step upward. Salamat po sapagkat ganito po ang buhay ng mga taong lumalago. We are going upward with the Lord. I-bless you po ang bawat isa at nawa po sa anumang pinagdadaanan at kailangan namin ng tulong, alam naming nariyan ka. Tulong, nagagamit ka ng pangyayari, tao, o sitwasyon, o anuman, ikaw ay laging may paraan. Kaya sa iyo po ang papuri, ingatan mo kami sa pagwahiwalay, at dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say Amen. Amen, amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. At saka sa mga naka-online, salamat, purihin ng Panginoon. Thank you, Pastor. Shake hands with Pastor Eleazar, Absalon,